sa ating likuran ang Sea of Galilee. At itong pong lugar na ito ay napakaganda. Atin pag-usapan, ang Lake of Galilee is the lowest lake on earth and the second lowest lake in the world after the Dead Sea. At the level of 215 meters or 705 feet, 909 meters or 686 feet below sea level. Ang lake na ito ay mayroong 53 kilometer in circumference. Yan na kanyang paikot. Ang haba naman ito, kasi hindi ito talaga eksakto bilog, ang haba niya ay 21 km. Ang luwang naman ito ay 13 km. So ang kabuuang area nito ay 166.7 square kilometer. Kung pag-usapan naman natin ang lalim ng lawa, nasa 141 feet po ang pinakamalalim. Ang pinaka-source naman itong lake na ito ay ang Jordan River. Aside from underground spring, yan, pinakamalaking nagpupuno po ng lake ay ang Jordan River. Dito po sa Lake of Galilee kung saan nangisda ang mga alagad. At dito ang maraming kasaysayan nangyari, nakasulat sa banal na kasulatan. Sa Bible, mayroon pong kwento na nabanggit dito ng mga alagad. Ang kwentong ito ay mababasa nyo sa aklat ni Marcos, ni Matthew, at ni John. Yan. Na may pamagat, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. So dito sa Lake of Galilee na ito siya lumakad. Yan. Pero ngayon, nais ko pong basahin sa inyo mula sa Tagalog Popular Version, ang Magandang Balita Biblia. Ganito naman po ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 6, talata 45 hanggang 82. Ganito po ang wika. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila. Ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng dilalas. So ang kwento nating binasa po ay ang background nito. Pagkatapos lang napakain ng ating Panginoon Jesus ang may 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang bilang ng babae at mga bata, sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda. Yan. Sa ngayon sa aklat ni Lucas, ang pagpapakain ng 5,000 ay nangyari po sa Betsaida. Ang Betsaida po ay isang town sa paligid ng Lake of Galilee. Ang lugar na Betsaida ay tinatawag po na House of Fish o House of Fishing, House of Hunting. Ito po kasi ang meaning ng Betsaida. Ang hanapbuhay ng mga tao dito sa lugar nito sa panahon ni Jesus ay yung fishing, at binibilad nila at binibinta doon sa mga Romano. Ang lugar na ito kung saan si Pedro, si Santiago, si Andrew at si John, maging si Philip ay nakatira. Ito yung nakatira dito sa Betsaida. So pagkatapos magpakain ng Panginoon doon sa isa sa mga gulo doon sa Betsaida,
noong magtatakip silim na pinaalis ng Panginoon ang kanyang mga lagad, pinasakay sa bangka sangayon sa kwento na ating binasa. Then, nalangin ang Panginoon. So, nais ko pong magbigay ng aking personal na reflection sa ating binasa. Pero kung mayroon kayong ibang reflection mamaya, ay pwede nyo rin pong banggitin. Isama nyo po sa comment para malaman ko. So, basahin natin ulit ang talata para magkaroon tayo ng idea para sa ating reflection. Sa verse 45, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga lagad at pinauna sa Betsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, actually sa King James ay para bang sinasabi ng Panginoon na pumunta kayo sa kabila. Actually sa Betsaida na yan sila. Ang word na Betsaida ay hindi po malinaw kung sa Biblia, ayon sa mga scholar, kung yan ay town o isa lang sa mga barangay. Karamihan sa mga scholar, sila ay nagsasabi na ito ay more on regional or parang town. Pag binanggit na Betsaida ay pinaka sentro ng lugar. So pinapunta niya sa Betsaida, ang ibig sabihin niyan, other side of Betsaida, dun sa ibang salin sa Biblia, tumutukoy ito sa kabilang ibayo ng lawa na tinatawag na Capernaum. Katabi lang po yan na lugar ng Betsaida ang Capernaum, pero hindi nabanggit dito ang Capernaum. Pero kung titingnan niyo sa mapa, ang sinasabing kabilang ibayo ng lawa ay tumutukoy ito sa Capernaum. Sunod na talata, samantalang pinawi niya mga tao. Verse 46, pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Reflection number 1, si Jesus ay kailangang manalangin sa Amang nasa langit, ganun din dapat tayo. So mahalaga kay Jesus ang prayer time, how much more tayo bilang tao. Higit natin kailangan manalangin sa tuwi-tuwi na. Sa verse 47, sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Sa around 7 kilometers na ang kanilang sinagwan mula doon sa aplayan ng Betsaida. Papunta sana sila sa Capernaum. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga lagad. So, from the shore, mula dun sa tabi, napakalayo, around 7 kilometers, nakita ng Panginoon na ang kanyang mga lagad ay nahihirapan sa pagsagwan. Bakit? Sila po ay salungat o pasalungat sa hangin. So by the way mga kaibigan, ang bangka na sinakyan ni Pedro, ni Santiago at mga alagad, ang itsura nito ay ganito. Ito po yung bangka na nakuha doon sa Lake of Galilee. Ang bangkang ito ay 2,000 years. Tinatawagan nila itong Jesus boat. Maaring isa sa mga bangkang kagaya nito ang ginamit ng mga lagad nung sila'y tumawid mula dun sa Betsaida. Yan, patungo sa kanilang pupuntahan. Ito naman po ang kanyang model. So ito ay may layag sa gitna. Kadalasan mayroong 4 na magsasagwan o 6 na magsasagwan. Ang sukat nito ay kung sa haba, ito ay may haba na 26.5 feet. Ang luwang naman nito ay 7.5 feet. Ang lalim naman po ng bangka ay 4.5 feet. Yan. Kasya po dito ang humigit kumulang 15 pasahero. Yan. Sa laki ng bangka. So, sangayon sa tala, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay 12. So, pang-13 ang ating Panginoong Hesus. So, kasyang-kasya sa maliit na dilayag na bangka. Pero sangayon sa kwento, hindi nila nagamit ang kanilang layag. Nagsagwan lang sila sa buong magdamag. Pero nung nahirapan na ang mga alagad, kahit napakalayo,
nakita pa rin ng ating Panginoon Jesus. Kaya nagkaroon tayo ng reflection number 2. Si Jesus ay nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa kanyang mga alagad. Bakit ako mangangamba? Kung nahihirapan na tayo ngayon sa ating buhay dahil may krisis, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapaghanap buhay, walang trabaho. Ano man ang ating kalagayan ngayon, marahil ikaw ay isa sa mga frontliner o marahil ikaw ay isa sa mga tumutulong para mag-deliver ng pagkain o ikaw ay gaya kong nakakulong sa isang bahay. Yan, hindi tayo makalabas. Ano man ang ating kalagayan ngayon, marahil nangangamba tayo, wala tayong makain, wala tayong masaing, wala na tayong maulam, wala tayong pambili ng gamot. Ano man ang ating kabagabagan, ano man ang ating problema ngayon, ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, alam ng ating Panginoon. Alam niya ang lahat. Yan, sabi dito, nakita niya ang kanyang mga alagad na nahihirapan. So, kung kayo po ay tunay na alagad ng Panginoon, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, huwag tayong magpanik, sapagkat alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, maging ang ating kalagayan ngayon. Kaya nung nalaman ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay nahihirapan sapagkat pasulungat sila sa hangin, by the way mga kaibigan, pag maglakbay tayo sa maalon na karagatan, na ilog o ng lawa, ang pinaka-safe talaga yung harapin natin ang alon. Kasi kung medyo patagilid ang ating direksyon, maaaring lumubog tayo o kaya yung pasunod sa alon, delikado din at maaari tayong malubog. So ang pinaka-safe ay yung pasalungat sa alon. Pagaman mahirap, kagaya nitong ginawa ng mga alagad. Bakit sila nahihirapan? Kasi kung isipin nyo, palubog noon yung araw o nung agaw dilim na. Ito ang sabi ng talata, at nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So lumakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig na mabagyo. Hindi po naging payapa ang bagyo o ng hangin, hindi po huminto ang hangin kahit na ang ating Panginoong Jesus ay nakalakad na sa ibabaw ng tubig. Hindi po nakasabi dito sa talata. Sumunod ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig upang magbigay ng tulong, rescue. Hindi sapat sa Panginoon yung makita lang tayo nahihirapan. Gusto niya tayong tulungan. Kaya dumating tayo sa reflection number 3. Si Jesus ay makapangyarihan, kaya niyang lumakad sa tubig. Dapat ko siyang pagkatiwalaan ng aking buhay. At ang reflection number 4 ay, si Jesus ay nagmamalasakit sa kanyang mga alagad. Hindi niya ako pababayaan. Kung tayo alagad ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya siya lumakad sa ibabaw ng tubig upang tumulong. Dumating siya doon sa lugar na kung saan ang kanyang mga alagad ay nagsasagwan pa rin. Yun ay madaling araw na. Sangayon sa tala dito, madaling araw na nang sumunod ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. So ang sigaw nila dito ay multo. Kala nila multo ang ating Panginoon. Takot ang buong mundo ngayon dahil sa pandemic na ating nararanasan. Bagaman, kung ating titingnan ng mga alagad, sa liit ng kanilang bangka, marahil sila ay basang-basa na, sila ay nahihirapan na. So ang gamit siguro nila dito lampara, maaaring namatay na dahil sa lakas ng hangin. Pero sa tuwing magkikidlat, palagay ko sa tuwing magkikidlat, nakikita nila ang mga paligid, nakita nila ang Panginoong Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Siyempre, first time sa iyong buhay na makakita ka ng totoong multo. Wala namang normal na tao na lumalakad sa tubig. Kaya inaakala nila na si Jesus ay multo. Pero ang sabi ng Panginoon, laksan nyo ang inyong loob. Nagpakilala din siya. So si Jesus ay nagmamalasakit sa atin.
Hindi niya tayo pababayaan. Ang reflection number 5, si Jesus ay nagpapalakas ng loob. Bakit ako matatakot? Yan. Kung si Jesus nagpalakas ng loob ng kanyang mga lagad, papalakasin din niya ang ating kalooban. Hindi dapat tayo matakot. Ang reflection number 6 ay, si Jesus ang pinanggagalingan ng kapayapaan. Dapat ko siyang papasokin sa aking buhay, sa aking pamilya. Bakit nasabi ang reflection na yan? Sapagkat kung inyong pansinin dito sa verse 51, sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Hindi po tumigil ang hangin noong si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nagsimula lang tumigil o huminto ang hangin, yung malalakas na alon, noong si Jesus ay nakasakay na, nakapasok na doon sa maliit na bangka. Kahit pala may problema, kahit may pagsubok, kahit may mabigat tayong pinagdadaanan sa buhay, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan kung si Jesus ay nananahan sa ating puso't isipan. Ang reflection number 7, kung minsan pinahintulutan Diyos na tayo subukin upang tayo ay lumapit sa Kanya. So ang mga alagad na ito ay sinubok ng Panginoon upang higit nating makilala ang ating Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan. At kung tatalon tayo sa verse 53, ang sabi dito, tumawid sila sa lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. So kung yung titingnan, sila po ay nakarating sa isang lugar, ang Genesaret, kung saan ngayon nakadisplay ang bangkang ito. Dito ito sa Genesaret, or sa kanyang modernong pangalan, Genosar. Yan. Anyayahan natin ang ating Panginoon na pumasok sa ating buhay, sa ating puso't isipan, sa ating pamilya. Sa ganon, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kapayapaan kahit na may krisis, kahit na may problema, kahit na may pinagdadaanan tayong hindi maganda. Ito po yung katibayan na kami po ay nakarating dito sa Sea of Galilee. Kung nagustuhan nyo po ang content na ito, mag-comment lang po kayo sa ibaba para magawa pa tayo ng dagdag na mga video kagaya nito. Pa-share na rin po sa ating mga kaibigan, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, pakipindot na rin po yung subscribe button, maging yung notification bell para updated kayo sa sunod nating video na gagawin. Kung kayo po interesado sa ilang mga video pa dito, pakiclick na lang po itong isa sa mga dalawang video na inyo pong nakikita sa harapan. Yan po ay mga video noong tayo po ay pumunta sa Holy Land.